hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So, tama po ang pananaw ni Secretary John. Hello, isang mapagpalang araw sa lahat mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW at balikbayan din po sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Isang mapagpalang araw or gabi po dyan sa inyong kinaroroonan muli. Guys, no? Kumusta po kayo at mega love shoutout po sa lahat. Ayan, nandito naman po ang inyong Kuya Alan guys para magbigay po tayo ng reaction or comments sa ating Senado guys na sobrang napakagulo guys, no? Kung matatandaan nyo po nung nakaraan guys, di ba? Inaresto po si Jinggoy Estrada guys sa kanyang kasong plunder case at graft in corruption, di ba? At siya po ngayon ay kasalukuyang nakakulong sa Payatas guys sa New Jail, bagong kulungan po ng Quezon City. At kahapon po ay dumalo po ito ng kanyang arraignment po sila ni dating Secretary Bunuan, no? Yung dating secretary ng DPWH si Secretary Bunuan, tapos kaya lang hindi po natuloy yung arraignment nila kaya nagkaroon po ng reschedule baka sa Lunes po. At ito pong nangyaring kaguluhan po din ang ating topic guys. No, hindi na naman po dumating ang Senate President kahapon sa regular na hearing po na ginaganap po sa ating Senado guys, no. Dahil ayon sa mga minority guys ay gusto rin daw po nitong si Alan Peter Cayetano ay mag-boycott, no, itong minority dahil sa ginawang pag-aresto po kay Jinggoy Estrada ng mga law enforcement. Di ba? Bakit kailangan nilang mag-boycott dahil lang sa inaresto? Nasa tama naman po ang ating mga law enforcement. Nagpatupad lamang po ito ng batas sapagkat si Jinggoy Estrada ay may nilabas na warrant of arrest galing sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Di ba, mga minamahal kong kababayan? At ang gusto nitong Cayetano na ito ay harangin muli. Ayaw niyang mangyari na arestuhin si Jinggoy Estrada doon sa loob ng Senado. Gusto nila sa labas. Oo, kaya niyaya itong si Jinggoy ni Cayetano na tara sa labas para doon arestuhin, di ba? Sa madalit sabi guys, si Jinggoy Estrada guys ay hindi po ito voluntary na sumurinder. Ang nangyari pala dito ay inaresto. Ang nangyari sa halip ay pumunta ang mga law enforcement sa pangunguna po ni sa ELG Secretary Jan Vic Remulla, kasama po si Chief of PNP General Nartates, no? Magkasama po sila na pumunta po doon sa Senado at doon po hinainan ng warrant of arrest itong si Jinggoy Estrada. At doon po siya binasahan din po ng Miranda rights para sa kanya. At sinubukang harangin po nito ni Alan Peter Cayetano, subalit nagkaroon po ng tension doon at sinigawan po siya ni Jan Vic Remulla. Hindi po natin may alis yan guys sapagkat nagpipigil na rin po itong si SILG Secretary Jan Vic Remulla Dahil nung una nga, yung tiwala na ibinigay sa kanya ng law enforcement kaysa binastos niya, di ba? Pinakawalan niya si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa na yun ang naging dahilan kung bakit parang napuno na rin itong si Secretary Jan Vic Remulla at sinigawan siya guys, no? Di ba? Yung sumigaw po ng sir, or sen. O si Secretary Jan Vic Remulla po yun. At yun nga, inutusan niya, niyayaya na sana ni SP Cayetano yung kanyang si Jinggoy na lumabas para doon arestuin sa labas. Hindi na pumayag si SILG Secretary Jan Vic Remulla na umalis pa sila doon sa kinatatayuan nila at sa halip doon na po binasahan ng Miranda rights si Jinggoy para sa kanyang kaso. Di ba? So ayan. At ang sabi na nga po, ang comment nga po dito ng ating Senator Ping Lacson guys magpasalamat na siya, sigaw lang inabot niya Buti hindi siya binigwasan. Laki-laki pa naman tao ni Jan Vic Remulla at saka nag-workout po ito kaya ang ganda ng katawan di ba? Mga minamahal kong kababayan. Kung nabigwasan siya ron, di baka pero hindi naman alam naman natin hindi aabot sa ganun 'yon, di ba? So at ayan po, panoorin niyo po itong ating maikling video guys, no? Nandito rin po ang paliwanag po ng ating PCO Secretary Attorney Claire Castro guys, no, ng Malacanang. May paliwanag din po siya rito about sa nangyari po. Tapos ito pong nangyaring kaguluhan po, no, sa Senado na hindi na naman po sumipot ang Senate President na si Alan Peter Demonyong Cayetano na yan, no?
ginugulo po ang ating gobyerno. So ayan, panoorin niyo po mga minamahal kong kababayan, hanggang sa muli po, So mag-ingat in po. other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So, tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. Pero hindi naman daw obstruction of justice ang ginawang pagharap ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Secretary Remulla dahil hindi naman niya itinago si Estrada. Nagkataon lang daw na siya ang Senate President at naninindigan ng SP na hindi naman para kay Estrada ang kanyang pagtutol kundi para sa institusyon ng Senado. Sa pagliba naman ng majority senators sa sesyon kahapon, bagaman tama lang daw na samahan si Estrada bilang kaibigan, hindi ibig sabihin ay tama rin ang talikuran ang mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang ang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. So, bagaman agaw atensyon sa international stage ang nangyaring balilan at paghabol kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman naging usapan ang domestic politics sa pagbisita ni President Do at sa state visit ni PBBM sa Tokyo noong nakaraang linggo. Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, humarap na sa Sandigan Bayan. Arraignment sa kasong graft, ipinagpaliban. 9 Lives No More, Congress Miao, Kiko Barsaga, inireklamo na rin ng NBI. Expulsion sa Kamara, kasunod na kaya. Kailangan ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, iluwag ka. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula noong May 11, mula noong pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala ko, dinidisregard, pinapaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, pinapaliwala ang ating rules. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya, hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Siguro kung ano may nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy, ba't kami sasama sa pag-boycott sa So, kami magtrabaho lang. Siguro sila ayaw magtrabaho. Hindi sa trabaho. Tapos pinatempo kami ng aircon. Pinatempo kami ng wifi. Definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority minority. Sabi naman ni Marcoleta, tila pagmamaliit daw ang naramdaman niya kahapon nang dumating ang PNP-CIDG para arestuhin si Estrada. Hindi raw nakiisa sa pagprotesta ang Senate minority nang mamataang may mainit na palitan ng salita sa pagitan ni SP Alan at DLG Secretary John Vic Remulla. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You're resting here. It's a work. You can arrest, sir. You can. Sir, I'm still asking. Sir, the last person you haven't done for me escape. That's not for me. Buwelta ni Senator Ping Lacson, malaki raw dapat ang pasasalamat na hindi binigwasan ni Remulla si Cayetano dahil sa inasal umano ng SP. Hindi rin daw sagot ang dereliction of duty sa mga nangyayari ngayon sa Senado dahil para itong pang-hostage. Hanggang sa muli po, mag-ingat po tayo palagi and God bless always. Ayan, bye-bye.